Yeah. And then pagka dating ko sa gitna, doon ko na nakita ang nuno sa punso. Like, what did it look like? Oh, shoot. Until now, ang daming beses ko na ito nakwento, but until now, binibigyan pa rin niya ako ng Chills. ng goosebumps. So, Yeah. so ang itsura niya is nakaupo siya, napayat. Alam mo yung upo na alam mo yun, parang nakaupo ka lang sa sahig na. Hindi Indian seat parang nakaupo ka. And then, yung tuhod niya hanggang dito sa baba. Oh, you mean hindi nakatouch yung bum niya sa floor? Nakatouch yung bum niya dun sa floor. And then imagine yung tuhod niya nasa baba. So the legs are touching his chest. Kasi naka-bend diba? Tama ba? Yes. Oh, yung ganung upo. And then yung kamay niya, abot niya yung floor. And then may ano siya, balbas. Ah, shit. Real topics, chill vibe, positive ground, Tito's Talk. Hey, what up everyone? It's me, JR. And this is Mikey, and welcome to Tito's Talk. All right, welcome to our second episode of Tito's Talk. And how are you, Tito JR? Yeah, I'm good, Tito Mikey. How are you, Tito Mikey? Not so bad. Thank you so much. Today is the 31st of October, and it is Halloween. How's your Halloween going? Yeah, it's good. We done trick or treating, or we giving lollies to trick or treaters or something like that. Yeah. It's pretty quiet here. So wala akong nakikitang mga Wala akong nakikita at wala akong narinig na mga nagti-trick or treat ng mga bata. Maybe some other areas in my location. Yeah. Pero kamusta? Anong nangyari dyan sa mga chikiting? Well, nag-post yung wife ko na start ng trick or treat is 6. So, pero 4 o'clock pa lang meron ng kumakatok sa bahay. So, yun, na-excited yung mga bata mamigay ng lollies. And then, natapos sila mga around 8 na rin, mga 7:30, ganyan. Kaya, So napabili pa sila ng extra lollies sa shop really? Kasi nagkulang. Oo. Oh, okay. So you mean yung mga tatlong chikiting, hindi na sila nag-trick or treat, sila yung namigay? Yes, oo, kami naman yung nag-decorate dito sa bahay. Yeah. Actually, I saw your decoration, your Halloween decoration. It was so good. Yeah. Kumbaga lang yun, mga parang mabilisang decoration lang. Kasi so good. Would probably if we have a chance, we'll check, but we'll post it somewhere this so that you could see the design, the decoration that JR's family did for this Halloween. It's so good. Can you describe what you did for the decoration? Bali, naging theme namin is simple lang. Kumbaga, spider webs, mga spider, and then yung pinaka yung highlights namin is yung projector. Kasi gumamit ako ng projector, and then may mga zombies sa bintana namin. Yeah, that's what I like most. Yeah, you can also do it, let's say, during Christmas. Halloween, yes. Yeah. Na naka-project siya sa window. Parang silhouette lang siya, no? Yeah. If we have a chance, then we'll insert a clip of that. It's so good. Yeah. So, dyan, Tito Mikey, wala talagang... Wala dito. At least, pag lumabas ka dun sa street namin, may makikita kang iba nag-decorate siguro
um, may mga nag-trick or treat doon. Ewan ko lang kasi medyo luma na tong hindi ko alam kung luma na tong suburb na to. So siguro yung mga bata, mga may pamilya na. Hindi, actually, ano naman dito sa Australia, hindi naman talaga big yung Halloween or trick or treat dito. So, I believe talaga. sa US talaga malaki yan eh. Yeah. Actually, may napanood ako ng vlog. Yung trick or treat daw is nagsimula yan sa Ireland or sa Sweden. And then they call it they call it souling. Yan. Oh, same thing din. Kaso nga lang ito naman kumakatok sila sa bahay and then yung mga tao naman ang binibigay mga pagkain ganyan and then they exchange siguro mga song kinakantahan nila or ganyan. So okay. Well, in the US, I believe, Halloween is one of the biggest things or events that they are looking forward to doing every single year because they really dress up. And so malamang talagang maraming nangyayari ngayon doon. But here, even when I was in Japan was hindi rin, it's not a big event, but it's not like for example in the US the kids do trick-or-treating, but dun nung nasa Japan ako hindi din masyado kasi it's not their culture, but one place in Japan I believe it is in Ginza na lahat Japanese, especially foreigners nag-iipon sila doon, and then yun may malaki talaga na Halloween event. Parang punong-puno yung kalsada ng mga naka-costume. Tsaka di ba? Japanese, yan, well known sa mga horror movies din yan Kaya, they're big in cosplaying. So, it's a big thing sa isang party lang ng Tokyo. So, but in my 15 years in Japan, hindi ako nagpunta doon, alam ko eh. Yeah, and let me try to recall. Maybe once napadaan lang ako because siguro may trabaho yata ako. Para I never really joined the event, but it's a big thing there if I'm not mistaken, it's in Ginza. So nag-ano ka rin? Nag-costume ka No. Parang if I remember it correctly, galing ako sa trabaho. And then isa yun sa mga madadaanan kong lugar. So, yeah. And umagahan yun. Oh? Yeah. So galing ka sa trabaho, hindi ka na umuwi? No, natapos ako ng gabi, so nadaanan ko siya. Early night, maybe about 7 o'clock. And then yun. Pero yun, simula pa lang padagsayan. Simula pa lang. Tao nun eh. Yeah, tapos inuman, ganyan. And hindi naman holiday sa kanila yun eh. Hindi ko alam, dito ba sa Australia, November 1st, 2nd, hindi naman holiday, no? Yun nga sinasabi ko, hindi big thing sa kanila ang Halloween. Parang All Saints Day na. Right. Because for the benefit of those listeners who are not Filipinos, who are not from the Philippines, in the Philippines, November the 1st and the 2nd are, if I'm not mistaken, they are public holidays. First and second. And I believe it starts on the 31st. This is when we celebrate All Saints and All Souls Day. People from different parts of the country would go back to their hometowns and visit the graves of their departed loved ones, and then offer prayers. Some people, let's say if they're in the metro, they would go back to their provinces, to their hometowns, and then it's also time for them to celebrate the day or days with their families. And some use that time to
go Get to. together, family too, Right. And then, as I said, nag-gather sila sa grave or sa cemetery. Yeah. Sometimes they put what do you call this? A gazebo. Oh yeah. And I remember they put a karaoke there too. Yeah, but I don't think they're allowing it now. Because some people would do that because it's like celebrating. They're celebrating the lives of their loved ones, to the point of doing a party during that time, like karaoke in the grave. Yeah. And gambling, card games. Tsaka ang dami na ring pauso before because nung natatandaan ko na sa Pilipinas pa ako, wala pa kaming tenant sa cemetery noong time na yun. So, ayun. Sorry? Wala pa kayong tenant sa cementerio? I mean, yun nga, yung dad ko tsaka yung brother ko, they still alive that time. Oh! Yes! You know what I mean. Yeah. Yeah. And then, sinasama ako ng mga friends ko dun sa sementeryo kasi nga, syempre sila may mga patay. May mga patay, oo. And then, dun ko lang nakita, yun nga, sinasabi ko sa inyo, they do karaoke, and then some they do bring some projectors, and then, and tents. Oo. Yeah, tents, I would understand, yeah. So, it's really cool there. Oo. Yeah. Ngayon, and this is one of the events in a year where the police force is kind of busy kasi talagang nagdadagsaan yung mga tao dun sa mga cemetery. Traffic, Traffic could be bad because it's, a public holiday. Yeah, nakakamiss din yung mga time. I remember, when I was younger, nagkaroon ako ng time na wala pa rin kaming tenant nun sa at least sa immediate family. So, sometimes there were times I believe that we went to my mother's hometown to visit, the grave of her mother, my grandma. And it is a fun event. It is a fun event kasi parang bonding time yun ang mga magkakapamilya din eh. For those people who rarely visit the grave of their loved ones, days leading to All Souls Day or All Saints Day or October 31st, they start cleaning their tombstones. Tombstones, kung may mausoleo sila, lilinisin nila, pipinturahan nila yung mga kung ano ang dapat pinturahan. It's fun. Ay, may tanong ako, Tito Mikey. Bigla lang pumasok sa isip ko. Yun nga, sabi mo, pag araw ng patay, binibisita yung mga loved ones. Pero sa Japan, nakakita ako doon ng sementeryo nasa taas ng saan ba yun? Parang mga bundok ba yun? O, di ba merong ganun sa Japan? Well, ang naman kasi doon, ano bang ina-expect mo na parang Pilipinas na ba na? No. Paano nila, bibisitahin yung mga... May daan naman papunta doon. May daan yun. Kasi meron din silang araw ng mga, parang ganito, parang undas. Yeah. Meron din silang ganon. I just can't remember what month of the year. Pero meron din silang araw na pinupuntahan nila yung mga patay nila, yung mga yumao nila. Mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya. And, they also offer prayers. But unlike the Philippines, hindi yung tipong magdamagan sa cemetery. Yeah. At least sa family namin, sa side ng mom ko, ng nanay ko, yun, natutulog. Hindi ba natutulog? Nag-vigil sila. Nagpapaumaga sila doon. Yeah. Pero sa immediate family namin, hindi talaga namin practice yung nag-stay sa cementerio. Yeah, and we do it and we don't really go on
the peak days, like the 31st of October or the 1st or 2nd of November, maybe a little bit earlier or a little bit later. Mm. Yeah. So that's what we do. And we don't only visit them during those times. We can visit them anytime we want, you know? Mm-mm. Um, and pero may mga nagsasabi because we're a Christian family. It's the more important thing is, at least for us, our belief is the most important thing is for you to offer prayers for their souls, Mm-hmm. Yeah, for the that's true. eternal, Yeah. yeah, for the eternal repose of their souls. And you can do it anywhere. Mm-hmm. You can do it anywhere. Um, Kasi nga sabi nila, yung cemetery daw, yung pagbibisita mo, it's fine. And we have Mm-hmm. nothing against those people who are doing that. Um, pero kasi yung sa cemetery daw, sabi nila, kasi katawan na lang yun eh. You know, buto, or katawang lupa na yun. And as Christians, we believe that, after dying, after passing away, um, you you cross over to the next life. And yun yung ipinapanalangin mo, na mahanap nila yung kapayapaan. And yung pagbisita sa grave is, it can be just like a tradition, pero wala ka nang bisita talaga doon. So, ang ano bang practice ng family nyo nung nagkaroon kayo ng tenant? Nung time na yun, wala na ako sa Philippines. So, talagang hindi ko na, wala kaming tradition or, So, tama ka. Siguro, even though na hindi kami nakakapunta sa cemetery, just have a, small prayers, talk to them, and then, that's it. I think pareho tayo ng experience na, kasi ilan na yung tenant nyo? Dalawa. Tatlo yung tenant. Yeah, my dad and my brother, yeah. Yeah. Ang tenants naman namin, my father, my mother, and my brother. Tatlo na sila. And lahat nun, wala na ako sa Pilipinas. Yeah. So Same. my father passed away in 2018, mother 2020, and then my brother in 2022. Wow, halos magkakadikit lang pala. 2 years. 2 years ang mga pagitan nila. Yeah. So, ayun lahat. Paano mo na, well, I know how it feel and how hard it is. Pero, how you overcome it, Tito Mikey? It was difficult because 2018 when my dad passed away, kasi my dad was sick. So, during his last days sa hospital, we noticed that he was not improving. And dumating siya sa point na he was unresponsive during his, I think, 1.5 weeks, the last 1.5 weeks of his life. And we were talking, the siblings, my siblings and I were talking, and my mom, we were talking that I think it's best for me to, go home and bid my final farewell. I believe it was just so difficult for her to come home during that time, and I had the opportunity, I had the means, work wise, and schedule wise. So I took the opportunity to go home, and nagstay lang ako ng mga about a week. Hindi na talaga siya nagsasalita. And even his eyes, hindi na rin siya yung sinasabi nila ng term na yung paningin niya, lagpasan na. Oh, okay. For example, dumaan ka, hindi na gumagalaw. Parang nakatulala. There you go. Nakatulala na lang. Yeah, and non-verbal na rin. So we said our final goodbyes, and true enough, after almost a week, he passed on. Yeah. And yeah, so
second, so after 2 years, so we were able to enjoy the company of my mother. We tried our very best to make her feel not alone. You know, Yeah. kasi wala na si Papa, and they're always together. They were always together when my dad was still alive. So we made it a point to let her feel that she's not alone. We tried to make her happy. She was able to come to Japan a few times after my Yeah. father died. You know, so she enjoyed those days. And then she passed away in 2020. But we were kind of, we're not happy that she passed away, but we were happy that the way that she died was very peaceful. She just didn't wake up, you know? Just Yeah. didn't. It was a peaceful kind of death. And many people are very jealous, and a lot of people are wishing that their deaths are like that. Yung natulog ka lang tas hindi ka na magigising. Yeah. Sabi nila ano daw yun, talagang napaka peaceful, and then alam mo yun, parang wala kang iniisip, kumbaga, Yeah. alam mo yun, parang, take me Lord, parang I'm ready. Something Yeah, like it was syempre masakit yun sa mga naiwan. But it was a peaceful death. And then 2 years after, it was my brother who passed away. He was also sick. Now, going back to your question, I'm sorry, that was a long story. But how was I able to overcome it? This is personal. Siyempre, iba-iba naman tayo ng pag-cope sa mga challenges sa buhay. Pero sinasabi nga nila, if you're talking about death, it doesn't get easy. Yeah. You know, the death of a loved one, the experience, and the experience itself, as as days pass, it doesn't really get easy. But I think, like what they say, it doesn't get easy, but you get to live with the pain. Yeah, You know, that's right. nasasanay ka na. You know, until now, minsan may mga panahon ako na naaalala ko, and I would cry. I would cry. Yeah. Kasi namimiss mo yun eh. Or bigla mo mapapaisip mo yung, maaalala mo yung mga good memories, and mapapaiyak ka. So it doesn't get easy. You know, Yeah. you just get Totoo to yun. live with the pain. You know? Nangyari din sa akin yan, Tito Mikey. So, I was in work, I don't know, out of nowhere, bigla na lang pumasok sa isip ko si Dad. Yeah. I don't know, bigla na lang talaga ako nag-breakdown. Yeah. So, wala akong ginawa. Parang nagtago ako. Nagtago ako sa trabaho kasi talagang, alam mo yun, hagulgul talaga ang iyak ko. Kasi hindi ako nakauwi ng Pilipinas nung namatay yung dad ko. Hanggang sa, ayun na, nilibing siya. Hindi. So, may time na pag naaalala ko sila, parang, it's really breaking me down. Parang talagang nagugunaw ako. Ayaw mo silang hindi isipin. Kaso nga lang, it's good for you not to think about it. Naiintindihan mo? Parang, kasi, nandito ka sa ibang bansa eh. Nung time na yon is, pa lang. So, bago pa lang ako rin nun eh, sa Australia nun. Nung time na nawala si Dad, yung brother ko. Bago pa lang ako sa Australia. So, ang kalaban mo nun is, homesickness, di ba? Homesick, tapos ganun pa yung nangyari. Yeah. Parang No, I totally- hirap. I totally Hirap. Sobrang hirap talaga. I totally understand. Yeah. And this is, you being overseas, or anyone being overseas, kahit saan sa mundo outside of the Philippines. I'm just talking about Filipinas. Kasi marami Pilipino ang nasa ibang bansa, pwedeng nagtatrabaho or pwedeng nag-immigrate na sa ibang bansa. At kapag minsan may nawala sa mga kamag-anak, that's one of the challenges, yung pag-uwi. To the point na, like what happened to you, like what happened to me, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na makauwi para to pay your final respects. Well, clarify ko lang kung ba't hindi ako nakauwi. Mm-hmm. Well, it's all about the visa. Yeah.
So Maraming may mga policy na once na umuwi ka, ganyan ganto, I understand. yung time na yun. So kaya yun, hindi ako Yeah. nakauwi. Yung sa kapatid, yung sa father ko, because he was the first one who passed away. Nakauwi ako nun. My mother died in 2020. Hindi ako nakauwi because of COVID. You know how strict it was back then. Oh, yes. Oh. Yeah. I mean, at least in the Philippines, during that time, during the height of the pandemic, pagdating mo sa Pilipinas, it is a requirement for you they will quarantine you for 2 weeks. And then, yeah, 2 weeks, at least during that time when my mother passed. 2 weeks na quarantine, and then stay ka kung gano'n mo katagal magstay dun sa kapamilya mo. And then before you leave, or not before you leave, I think before you leave too, and upon arrival back in Japan, you need to be quarantined again. Wow. So it will be like, just for the quarantine period, it will be 4 weeks, so a month. So it's not worth it. Mm-hmm. Yeah, it was sad. It was a sad experience that I never had the chance to pay my last respects. But sometimes you also need to weigh things and think of practicality of things. Yeah, that's true. So, and also the same with Jasper, my brother. I never had the chance to go back for that same reason that you weren't able to go home for your dad's passing. Yeah. So, yung mahirap. I know. Yung tinanong mo sa akin kanina, naka-cope ka na ba dun sa death ng dad and brother mo? Yes, oo naman. Kumbaga, na overcome ko na yung sakit, and kumbaga dinadaan ko na lang sa dasal, sometimes I talk to them. Yun lang. Pero it's really hard na parang magre-reminisce ka ng mga bagay na about sa brother mo, sa dad mo, ganun. Parang hindi ko kaya talaga. As in, hindi ko kaya. I don't know. Ano kung tao, parang matigas, pero once na naalala ko sila, it's automatic. Yung luha mo tutulo na hindi mo alam kung bakit. Parang, wow, di ba? Parang, yeah. But now, it's all good now. Yeah, dito naman yung mga family ko eh. So, yung mom ko, mga sister ko, yung wife ko, kids, kayo, nandito naman kayo. Kaya, I'm settled. I'm already settled. So, yeah, good. That's good. Mm-mm. That's good. Yeah, minsan napag-uusapan namin yan ni M, yung sister ko, JR's wife. Minsan, si M kasi mababaw talaga ang luha eh, and there's a kind of like sometimes she would experience like kind of scary and kind of it's a mix of scary and funny, if we could call it funny, that sometimes she would have experiences wherein one of the latest things that we talked about was she was telling this story during her birthday that she was in the toilet and then she heard a whisper calling her name. Ooh. And it sounded yes, yeah. and it She told me sounded that. like my brother who passed away calling her name. Yeah. So she got afraid. She got scared and ran to the bedroom. So it's a mix of being scared. So she was frightened, and then upon reaching the room, she bawled. She just cried because she remembered my brother because they were so close. So it's a funny story. Yeah, it's a funny story. Matatakutin talaga yan yung CM. Kahit. I know, right? Like, she doesn't like watching, scary movies alone. Even though na kaming dalawa pa, talagang, alam mo yun, kuwari, manonood kayo ng horror movie. And then,
she wants to go to toilet. Yeah. We need to pause the movie and then I need to go with her in the toilet. You know what I mean? Like, oh, come on. You're in your own house. Like, and then, matatakot ka. Pero, ganun talaga siya matatakutin. Yan. Oh. Yeah. Do you like watching horror flicks or, yes. Oo. Hilig ko yan. Me too. Sometimes nung gusto kong pinapanood, ako lang mag-isa. And then, patay lahat ng ilaw. And then, alam mo yung gusto mong matakot ka. Yeah. Gusto ko yung tinataasan ako ng balahibo. Oh, yeah. Ito na ba yun? Hinikilabutan na tuloy ako sa mga naiisip ko. Okay, let's start, since it's a Halloween, it's a Halloween episode. Let's start, since we're talking about movies, short episodes. Let's share our experiences when we were younger. Ano yung mga experiences mo or natin about, Halloween movies, yung mga ganyan. Okay, I'll start. I remember having lived in the Philippines, every Halloween in the Philippines, the TV networks would have their Halloween specials. Yeah. No? So lagi kong natatandaan dyan is yung Magandang Gabi Bayan by Noli De Castro. So siguro maraming makaka-relate na nakikinig sa atin dyan, na pag Halloween, ayan na yung mga horror stories, Yes. Yeah. So natatandaan ko yun. Pag Halloween episode na, maaga kami nagdi-dinner. Although maaga naman talaga kami nag-dinner, usually lights off kami sa Pilipinas daw, lights off na kami ng 7:00 niyan. Kasi usually kung nagdi-dinner kami ng 6, sometimes before 6, and then 7 o'clock tulugan na yan. Ang ginagawa namin pag Halloween, so extra early kami kumakain, and then nakalatag na kami sa sala niyan. Tapos manonood na kami ng TV. Kailangan, pag nanood kami ng TV niyan, ando na sa higaan yung tubig, kung ano man kailangan, kasi parang sinina. Yes. Wala nang tatayo kasi natatakot ng tumayo or pumunta sa toilet. Okay. Yeah. So those are, yung inaabangan namin nung bata kami, yung mga Halloween specials na yan. How about you when you were a kid? Same thing. Doon naman tayo lumaki kay Kabayan, di ba? Yeah. Magandang Gabi Bayan. Or something like that. Oo. That's right. Yeah. Oo. Madami akong experience dyan sa Magandang Gabi Bayan. First, ganun din kami, mga magkakapatid. Sama-sama kaming manonood nun sa sala din, sa sala. And then yung brother ko, yung late brother ko, mataba ang utak nun. Parang, yeah. And then one time, may ang episode nun sa Magandang Gabi Bayan is yung mga lumulutang na kandila. You remember that? Oh, basta may ganun eh. And then, alam mo yun, lahat kami nandoon. Yung sister ko, tapos yung kasambahay nanonood, tapos patay yung ilaw. And then, alam mo yun, focus ka manood ng TV, and then, meron kaming pinto dun sa bahay namin sa Pilipinas. Yung parang, I don't know what you call it, parang siya, dalawa. Yung dalawang pinto siya, tapos, pag inopen mo, dalawa, ganon. Yeah, so, bigla na lang may lumutang na kandila. Di kami, ako bata pa ako nun. Biglang may lumutang na kandila. Di lahat ng yung sister ko nagsigawan, yung mga kasama nagsigawan. Nagtakbuhan. Di ako bata. Di ko alam saan ako lulusot kasi ang dilim eh. And then yun. So, ang ginawa pala ng brother ko is yung kandila, nilagyan niya ng string sa gitna, and then tinali niya dun sa dalawang pinto. So once you open the door,
yung kandila, sasabay siyang lilipad na gano'n. Sobrang dilim dun sa amin. Alam mo yun? Hindi kami. Ayun, tumatak sa akin talaga yun kasi kala ko talaga totoo alam mo yun? Kaya yun. And then yung yung may episode sila dun na Capre naman. Yung, alam mo yun, yung itim na itim, and then they said pag natipuhan kanila, they just gonna grab you and then they gonna bring you in their house. You know, I mean in their, in the tree. And then they gonna make you a slave. So every time na nung napanood ko yun, medyo may na ako ng mga bata-bata na ako nun. So nakikipaglaro na ako sa mga kapitbahay. Nung time na yon, pinanood namin yun sa bahay ng kalaro ko. Dito sa may kapitbahay. Yun yung episode, yung Capre. Dun sa dadaanan kong bahay, may may malaking puno na mangga. Talagang hindi ako naka-uwi sa sobrang, alam mo yun, tumatakbo talaga sa utak ko na putang ina, baka may kumuha sa akin. Umikot pa talaga ako ng isang street para lang hindi dumaan dun sa oh shit. Alam mo mga because in the Philippines maraming sabi nga nila folklore, yung mythology, marami tayong mga kumbaga marami tayong mga paranormal characters or entities. Marami tayong character niya. Kaya ang Pilipinas mayaman sa kultura at mayaman din sa mga bagay katulad nito, So, ano ba yung mga sikat natin na mga characters o mga elementals sa Pilipinas? So, you mentioned the Capre. Yeah. Ano ba yung Capre? Ano ba yung tsura ng Capre? Well, it's like a big person that lives in big trees, and then they smoking cigarette something or tobacco. Tobacco, yeah. So ang ginagawa naman mga malalaking mabubuhok na mga tao, they're like giants, Yeah. So that's one. Another one, ano po ba yung mga natin? Tikbalang. Yung half horse. Parang, Pero ibang klase. Kasi hindi ko alam yung tawag. I was actually speaking about this half horse, half human with my brother-in-law a couple of days ago. Ibang klaseng half naman to. Kasi sa Pilipinas, di ba sa ibang bansa, may character na ganito rin. I forget what it's called. Yung half na kabayo nila, half horse is yung katawan. So makikita mo yung mga centaur, mga ganon. Yes, tas yung katawan, yung from waist up, yung upper extremities, yun yung tao. Pero sa atin baliktad. Yung upper extremity, yun yung kabayo. And then yung lower extremity, yun yung parang tao, pero mabuhok pa rin, mo. So, yun yung tikbalang. So, actually, parang alam mo nung bata ka, pag narinig mo tikbalang, nakakatakot, di ba? Now, parang nung nagka-isip ka, parang tanginan to. What the fuck? Parang comedy pala to. Alam mo yung sinasabi pa nga nila, di ba? Ito, this is outside Halloween. Pero every time, sabi nila, every time na umuulan, pero maaraw, nangyayari yun, di ba? Di ba pag minsan nakalabas naman yung araw, mainit, tapos biglang uulan. Ano sabi nila doon? Pag umuulan, pero maaraw, meron daw kinakasal na mga tikbalang. Ayo. Totoo ba yun? Alam mo yun? Yes. Oo naman. Meron kinakasal na mga tikbalang. Ayun ang sabi ng mga mata. So we have the Capre, we have the tikbalang. Ano pa ba yung mga natin doon? Well, yung well-known is yung mga white lady and black lady. Yan. Isa pa yan. Parang pag yan very common eh.
na characters lalo na sa mga probinsya o sa mga didilim na area, sa mga tulay, sa mga zigzag roads. Yan yung mga nakaputing babae. Yan, nakaputing... Ang pinaka, yung pinaka... long hair. Tumatak sa atin nun, yung yung Balete Drive. Sa ang White Lady sa Balete Drive. Yes. Yeah. So Balete Drive is, kasi I believe, yung Balete Drive is merong yung street na yon may malaking old big balete tree. Yeah, totoo. Yeah. So, and then yun. Sabi nila pag White Lady daw, it's parang hindi lang sila matahimik. Parang they need the justice. Yun ang sabi nila. And then pag Black Lady daw, they're really harmful. They can harm you. That's what they said. Parang they seek vengeance. Parang gano'n yun ang sabi. Sa ibang bansa din naman, although hindi nila tinatawag na Black Lady, pero may makikitang mga characters sa ibang bansa na babaeng naka-black gown, you know? Actually, dito sa Australia, nung dumating ako, wala naman. Walang mga, yun nga, walang Halloween, kaya walang masyadong ganun, mga horror things or creepy things. Pero, meron akong nakausap ng mga workmates ko before. Uh-huh. Dito sa amin, sa suburb namin, dun sa town, meron din urban legend dun na parang may nakikita daw silang or may nagpapakita daw na lady wearing white dress. So it means white lady. Diba? Like where? So ito na. So like in the kasi town? itong sa town, yeah. Oh. So kasi itong town namin is parang old town na siya. Yeah. And then yung nakita mo naman, 'di ba, nung nag-visit ka rito, nakita mo yung mga buildings, yung establishment. Sobrang talagang luma, 'di ba? Well, just to quickly share, the first time I visited you, the first time I witnessed the place, I think this was back in 2015. Nung pumunta ako sa town, it felt like I was in the movies. Yung mga old movies. I'm not kidding. I'm not kidding. Totoo. That is how it felt like. You know, kasi, pero may rason kung ba't din nila binabago yun. Kasi, it's heritage. Yeah, pinipreserve talaga nila yun, yung heritage. That's right. Yeah. I'm sorry, please carry on. So, yun nga, meron daw urban legend dito na matagal na may nagpapakita daw na lady wearing white dress. Sa naman to, sa parang hotel. Parang hotel naman to sa town. Itong hotel na to is pag nakita mo talaga, it's, well, for me, no doubt. You know, parang buhay pa yung hotel na to ngayon? Ay, oo, buhay pa. Buhay talaga. I think I saw that. Oo. Parang no doubt, di ba? Parang sa sobrang tagal na nitong place na to, parang, of course, parang, kinikilabutan ako. Parang may titira talaga dyan sa, alam mo, sa ganyang klaseng building. I'm not so sure if it was M that I was with or Doray that I was with. Dumaan kami doon. Dumaan kami doon. Tapos, either of them, kung sino man kasama ko nung sinabi, dyan daw yung may nagpapakita na white lady. Yeah, I've seen that twice. Ano yun? Or talagang urban legend dito sa town yun. Kasi, may mga may mga mga pubs, mga clubs before there. So, yung mga kwento, syempre yung mga kabataan, uuwi ng lasing, alam mo yun, maglalakad lang. Kasi walking distance lang naman yung mga yung bahay niyan dito sa town. Ayun daw, meron daw silang nakikita, ganyan. Wow. And then, yeah. And then meron pang isa. Yun din. Naman to? Ghost naman to sa courthouse dito rin sa town namin. Oh, okay. Naman to? They named the ghost John. I don't know why. Pero yeah. Oh, totoo. Yun nga, nakagulat no? Nung
Kala ko dito sa Australia, they don't believe ghost or they just believe yung werewolf, mga ganon. Yeah, Pero meron din pala dito ng ganyan. So, dun sa old courthouse dito sa town namin, may nagpaparamdam daw na ghost, si John. So, nung kinukwento sa akin, syempre, na ano ka na, parang gusto mong, sino kaya itong John na to? Bakit nagpaparamdam? So, I search it in, internet. Yeah. So, totoo nga, meron nga talaga. So, itong John na to, parang matagal na. Siguro mga kabayo ages pa sila nito. Or wala pa. So, ito, nagtatrabaho sa court as a registrar. Bahay niya doon sa isang town. Yeah. And then, isipin mo dito sa town namin. So, ang estimate na biyahe ng mga 30 minutes. 30 But minutes. that time, kabayo lang sila, di ba? Oh, yeah. Mm-mm. So, pag nakita mo rin yung court, yung dito sa town namin, buhay pa rin yung court. Buhay pa rin. They Kung just pa rin preserved ginagawa. it. Yes. And tapos nirenovate na ganyan. So, itong si John, he's a ghost. So, anong activities niya? Anong ginagawa niya sa mga tao? Well, ang sabi nila kasi recently, parang nire-renovate nila. Parang ginagawa nilang modern. So, yung mga builders daw, nakakaramdam din daw sila ng something strange, parang alam mo yun, creepy. Tapos nawawala daw yung mga gamit nila, yung alam mo yun, parang alam mo naman kung saan mo nilagay and then mawawala na lang and then babalik din doon. Parang ganun yung story nila. Lalo na yung mga nagtatrabaho doon, parang ginagawa na lang pag may naramdaman daw sila. They just like, hey John, they just greeted, hey John, how are you? So, parang ganun. Okay. Sabi ko, wow, parang meron din pala dito nito. So, Australia. Yeah, from those characters, going back sa mga characters natin sa Philippines. So, meron tayong kapre, meron tayong tikbalang, meron tayong white lady, meron tayong black lady. Ano pa ba yung mga sikat doon? Mga duwende. You know? That's right, those little people. Nuno sa punso. Yeah. Nuno. Yeah. Parang hindi ko alam kung difference. Nuno is parang duwende na ngayon, Tama ba? Correct me if I'm wrong. Well, kasi yung punso, yung bahay daw nila. Parang lupa yun na parang it's like a small mountain. Ants Hill. Oh, Ants. Yeah. Hill, Ants Hill, yeah, exactly. So doon sila nakatira. So marami, may mga sinasabing may mga nunong puti. Parang yung mga white and black lady, meron ng mga nunong puti, mga nunong itim, nunong pula. So depende kung anong klaseng nuno yun. May mabait, merong sometimes some nuno that would bring you luck or bad luck. Some would bring you money, So marami. Kaya nung bata din ako, pag minsan jijingle ka sa labas. So magpapano yung tabi-tabi po. Tabi-tabi po para daw wala kang maihian ng mga nuno, yung mga ganyan. Ba't tumataas yung balahibo mo? Well, oo. Pero totoo yan. Ito yung hindi natin sila nakikita. Ayun na, tinataasan ako ng balahibo. Ayun na, hindi na tumitigil. Why? Did you have a personal experiences? Or personal experience about nuno? Yes, nuno sa punso. Yes, totoo yan. Totoo yan. I experienced that one. Like how? Okay, now we're jumping to our like personal experiences. Well, ayan. Magsisimula tayo sa nuno sa punso. Ayan. Yeah, way back sa Pilipinas, dun sa bahay namin. Yun, dun ko na-experience yung nuno sa punso. So, itong bahay na to is siguro 4 bedrooms. 4 bedrooms, tapos sa likod meron siyang parang hallway na sarado.
So doon sa likod, ginawa namin yun na parang walk-in closet. So lahat ng mga damit namin nandoon. Yeah. Tapos meron kaming doon, malaking parang hangiran. Lahat ng damit nakahangir doon. So free for all. So one day, may lakad ako. Siguro mga 8 o'clock na ng gabi. So may hinahanap akong damit. So sa kwarto naman namin, meron kaming sariling what do you call that? Like covered wardrobe yan. Yep. Wala yung damit ko doon. So of course nasa likod 'yon, 'di ba? Ngayon doon sa likod sarado 'yon. So ang bintana lang niya, narrow lang, maliit na bintana lang. Right? So siguro baka itanong mo, bakit naman maliit na bintana lang yung nilagay nyo sa likod? Kasi itong bahay na to is namin to dati, bodega. Bodega namin to, but we converted as a home. Oh, the entire place was a bodega? It's a bodega kasi meron kaming business nun eh. Oh. So, ayun, ginawa naming bahay yung bodega. So yun na. Then naghahanap ako ng damit. So pumunta ako sa likod. And then may ilaw doon. Kaso maliit na fluorescent lang. Hindi siya yung pag binuksan mo, talagang kitang-kita mo lahat. No. Parang okay, may ilaw. Sapat na. Yeah. So you mean kahit daytime, madilim na sa lugar na yan? Yes, madilim talaga yun. Madilim talaga. Ngayon, yung ilaw lang na pumasok doon is yung ilaw ng buwan. Ilaw ng buwan tapos yung fluorescent na maliit. So, sakto lang. Kita mo naman yung damit. As in, hindi naman yung madilim na madilim. Kumbaga, kita mo pa rin. So, sabi ko nga, lahat ng damit doon nakahanger. And then, inisa-isa ko yung mga damit. Siyempre, hinahanap ko yung damit ko. Yeah. And then, pagka dating ko sa gitna, doon ko na nakita ang nuno sa punso. Like, what did it look like? Oh, shoot. Until now, ang daming beses ko na ito nakwento, but until now, binibigyan pa rin niya ako ng chills, ng goosebumps. So ang itsura niya is nakaupo siya, napayat. Nakaupo, but may upuan ba? Alam mo yung upo na alam mo yun, parang nakaupo ka lang sa sahig na. Hindi Indian seat parang nakaupo ka. And then, yung tuhod niya hanggang dito sa baba. Oh, you mean hindi nakatouch yung bum niya sa floor? Nakatouch yung bum niya dun sa floor. And then imagine yung tuhod niya nasa baba. So the legs are touching his chest. Kasi naka-bend diba? Tama ba? Yes. Oh, yung ganun upo. And then yung kamay niya, abot niya yung floor. And then may siya, balbas. Shit. May balbas siya. And then may suit siyang I don't know what you call it. Parang bilao ba yun? Parang a hat. Na triangular in shape? Yes, so parang sa mga farmers before. Yeah. Yun ang nakita ko. Anong kulay ng balat? Well, siya nakadamit ba? Wala siyang damit kasi hindi mo siya kita kasi alam mo yun. Ang skin niya is parang matanda. Matanda talaga ang skin niya. Kasi matanda ang skin niya. And then yun, alam mo yun, pagkakita ko sa kanya, siguro mga 5 to 10 seconds ko siyang parang natulala ako. Natulala talaga ako. Parang talagang tinignan ko siya. And then siguro nung na-freeze ako, shit, iba na to. Napatalon ako. Pabalik. Alam mo yung mga napapanood mo sa mga movie na instead na balikan mo, umalis ka na, di ba? Kasi meron na nakita mo na. Pero totoo pala yun. Binalikan ko pa rin talaga.
Binalikan ko pa rin. So pagkabalik ko, dahan-dahan, wala na siya. Walis tambo. Isipin mo parang, walis tambo. Oo. Yung pumalit. So yun. Ay? Yung pumalit. Yun ang pumalit. Oo. And then, so was he staring at you? He's not staring. Hindi Naka parang what do you call this? Tulala. Parang tulala lang siya. Oh, okay. Parang, andito lang ako, nakaupo ako, pero hindi ako nakatingin sa'yo. Parang ganun. Yeah. Nahuli mo ako, parang, parang ganun talaga. Oh, okay. And this was was this the last time that you saw that creature? Yeah, that's the last time. Ang pinaka creepy part pa is, one day, nagkakwentuhan kami. Yung mom ko, yung sister ko, ako. Right? So, yung mom ko daw is, may bumubulong daw sa kanya. May bumubulong daw sa kanya na matanda. Hindi pag binubulungan daw siya, hindi daw siya makagalaw. Pero ang kita daw niya is parang matanda na maliit. Right? And then yun sa sister ko. But your mom never saw this creature? No. She saw it. She saw it No, she saw it. That's why nung bumubulong sa kanya, alam mo yung parang hindi ka makagalaw, yung mata mo lang is kaya mong left and right. Yeah. So, ang pagkakasabi niya sa akin is parang matandang unano. Di ba? And then yung sa sister ko naman, nakita din niya, nasa paahan niya. Same nang nakita ko. Nasa paa niya na, what do you mean? When she's sleeping, kumbaga, meron daw parang kumakalabit sa paa niya. And then when she look at it, yun, same thing. Oh, wow. How come na ganun ang nakita ko? Ganun ang nakita niya. Yeah. Ganun din nakita ng mom ko. Yeah. Diba? Parang, oh, wow. So, yun lang. Doon ko napatunayan na. Lahat ng mga naka-experience sa inyo, first and last, hindi na naulit. Hindi na naulit, oo. I'm not sure sa mom ko or sa sister. Kasi yung sister ko, si Dora, ayun, nagstay pa sila doon. Nung pumunta na kami sa Australia, nagstay pa sila sa Philippines, di ba? Yeah. So, I'm not really sure. So, yun. Yun ang pinaka... Hindi naman siya nakakatakot. Alam mo yun? So, nung nangyari yun, parang every time na umuwi ako sa bahay, na ako lang mag-isa, I start to talking with him. Yeah. Alam mo yun? Kahit na, alam mo yun, parang, oy, kung magpapakita ka, wag mo naman ako biglain ha. Baka ma-heart attack ako eh. Ano lang, yung konti lang. Kakausapin naman kita eh. Gusto mo yung mapaalam muna sa'yo. Oo, parang kalabitin mo lang ako ha. Parang hindi ako magulat. Wag mo, parang ganun. Pero That's wala scary. naman. That's Tsaka ang ano nun, yung kwarto ko, ayun na yung likod nun. Ayun na yung walk-in closet. Yeah. So, yeah. Alam mo yun, parang, is this your only experience, like personal experience with regard to, like ito lang talaga yung pinaka masasabi kong ako yung nakakita. Yeah. Pero yung sa iba, dun sa meron ako naman neighbor, yung best friend ko. Yung time na yun, binibenta nila yung bahay nila. Ngayon, ayun, parang doon na. Nagpapatay nagpapatay sindi yung ilaw. Nagkakasakit sila. And then, one time, siya lang mag-isa sa bahay. So, in-invite niya kami daw, tara, dito tayo. Ang dami nilang aso. Siguro mga nasa
Mga 5 o 6 na aso yata. Nung pauwi na kami, siguro mga around 9 o'clock, 10 o'clock, lahat ng aso nila tumatahol. So, nung umuwi na kami, lahat ng aso nila nakatingin sa puno ng star apple. Okay. Isipin mo yan, lahat ng aso well, hindi natin alam kung may ahas ba doon, but I don't think so. Kasi yung street namin is main street yun eh. Yeah, I saw it. Malawak tao. Malawak. Yeah. Malawak yung kalsada. So, alam mo parang trip na itong mga aso na to. Parang meron tumatakbo sa utak ko, pero I just ignore it. Yeah. Ikaw, meron ka ba? Meron ka ba, Tito Mikey, na experience? Hindi siya like what you experienced. Ito naman, tao yung nakita ko. Tao. Sabi nga nila, di ba may mga parang mga elementals, ayun yung mga parang yung nakita mo na parang nuno or duwende. Sa akin naman, laman lupa. Sa akin naman tao. Okay? Bata yung nakita ko. So I remember during that time I was on a night shift. So I believe sa ako nagtatrabaho nun eh. Sa Shaw Boulevard, sa Mandaluyong. Panggabi ako, and meron kami kamag-anak sa Mandaluyong din, and it so happened that I needed to go there to, I think may dapat akong dalhin or kunin. So, since nakaplano na yun, ang ginawa ko is, naplano ko na after kong magtrabaho, dediretso na ako sa kanila. Ng umaga. Tapos parang doon ako papalipas yata ng doon ako tutulog na ng umaga, ng whole day, para diretso pasok na ulit ako. So, pagdating ko sa kanila, 2-story yung bahay nila. Nung time na para magpahinga ako, doon ako nakitulog sa like the main bedroom. Like anong oras ka na dumating sa akin? Maybe morning maybe around 7, 8 a.m. AM, okay. Yeah. Umaga. Tapos breakfast, tapos onting kwentuhan, tapos nagpahinga na ako. So doon ako pinatulog sa main na kwarto. Okay. So humiga ako. Syempre maliwanag eh. Medyo maliwanag. Pero ako sanay naman ako eh. Pag ako inaabot na ng antok, nakakatulog agad ako. So, alam mo yun, sometimes magigising ka and you're like half awake, half asleep. Nangyari na sa iyo, di ba? Yung parang kumbaga sa atin, naalimpungatan yung sinasabi nila. So, nung naalimpungatan ako, syempre maliwanag yun kasi it was daytime. So, pagmulat ko ng mata, yung parang nag-squint lang akong ganyan. Mayroong, kasi nasa sahig ako natulog, may wall. Tapos yung pintuan. Nakabukas yung pintuan, na sinarado ko yun. Nakabukas yung pintuan, tapos may nakatayong bata. Normal looking kid. Kid. Na wala kang isipin, wala kang ibang mararamdaman because the kid looked like an ordinary kid. So, maybe, itong kid na ba to nakatingin sa'yo? Looking at me, staring at me. Maybe the age, maybe around 3-4 years old. Parang sa Emery. Ganon. Nakatayo. Maybe around 1, 2, maybe 3 to 3 foot tall. Ganong bata. Lalaki. Kasi short hair eh. Lalaki siya. Tsaka makikita mo lalaki talaga. So pagmulat ko nakita ko, hindi ko kilala kasi kilala ko yung mga nakatira doon. Sabi ko, sino ka? Pero hindi naman nag-respond. Sino ka? Bakit? Ganun lang. Mas creepy yun pag nag-respond. Tapos, pinikit ko lang yung mata ko. Tapos nakatulog na ulit ako. Kasi I was so sleepy. Nung hapon na, bumangon na ako.
So bumaba na ako from the bedroom and then nandun sila lahat sa sala and dining table. So nagme-merienda na actually. Merienda time yun eh. And then naalala ko yun. Kasi sometimes when you dream about something, you do not remember it. But it was not a dream. I was not dreaming. So I vividly remembered it, you know. Nagkikwentuhan kami, bigla ako naalala. Sabi ko, sino yung bata nga? Kanina pala natutulog ako. Medyo naalimpungatan ako. May batang umakyat sa kwarto. Nandun sa loob ng kwarto nakatingin sa akin. And tinanong ko kung sino siya. Di naman sumagot. Natulog na lang ako. And they all just smiled. I said, why? Yun yung batang lagi nagpapakita sa mga bumibisita sa bahay. Really? Wow. And I was like, oh, wow. Oh, wow. That's interesting. That's interesting. Sa kanila hindi nagpapakita, pero pag may bago sa bahay or may bumibisita sa bahay, nakikipaglaro ang term nila. Okay. Yeah, kasi hindi naman alam ng mga tao na bumibisita na kung sino man yun eh, di ba? It was an experience, you know. It wasn't scary. I didn't feel scared even after, you know, realizing that it was not a real human being. Pero yeah, that's my only experience. And the rest, hindi ko naman nakikita. Kasi I remember when I was a kid, yung bahay namin parang minaramdam na yung mga tao, may mga nakikita. So, parang pinatawas din. Nag-offer ng mga pagkain, mga cigarettes, yung mga alak, tapos yung dugo yung patay na manok, tapos yung dugo, pilahit sa dingding. You know, yung mga makaluma natin na mga ritual, na mga suggestions sa mga matatanda. Yun, ganun. So, yeah, because we have a lot. We have a lot of characters and beliefs and superstitions sa Pilipinas. And that's what makes the Philippines very rich. Sorry, what's that? Yeah, yun nga, bali nasabi mo yung pinatawas yung bahay. Ngayon, yung go back dun sa friend ko, yung bibenta na yung bahay. Yeah. I'm not sure kung tawas ba tawag dun or albularyo or hindi ko alam kung ano eh. So, ang pinaka-findings ng albularyo is yung bahay nila, dun daw nakatira yung mga entity, yung mga, mga laman lupa. Uh-huh. And then, siguro, yung bahay ng kaibigan ko, siguro mga pang-4 kami o pang-5, yun yung daanan nila. Tapos, sa pang-5 bahay ulit, dun sila nagpapahinga daw, kumukuha ng pagkain. Yeah. So, dinadaanan yung bahay namin. Parang ano siya? Yeah. Di ba parang, wow, parang meron ba talagang ganyan? Parang, pero nung naka-experience ako, parang, who knows? That's my question, which leads me to this question. Do you believe in those things? Well, yes. Kasi, why? I experienced it. Huh? You know? Sabi nga nila once na tinatasan ka ng balahibo or you feel something sa mga sa mga different houses, you can feel something. Yeah. Hindi ko naman sinasabi na may multo agad or may ghost. But who knows? Who knows talaga kasi kasi unfair eh. Napaka-unfair talaga. They can see us but we cannot see them. you know, it's unfair, you know. Lalo na pag siguro yun nga yung tabi-tabi po, 'di ba? That's what the fuck? It's unfair sa inyo, guys. Well, so my question is, do you want it to be fair? No. No way. No way. You know, tinanong kita kung naniniwala ka, you said yes. Sa akin, I also, for some reason, believe that they exist. Yeah. You know, they exist. And not because, you know,
pag sinabi kong hindi, kasi kaya sinasabi, hindi dahil sa sinasabi kong naniniwala ko, para hindi ako pakitaan. Yung tipo bang, hindi ako naniniwala. Tapos biglang, hindi ka pala naniniwala. Eto kami. Yes. Not for that reason. But, I believe that these creatures, these supernatural events are real, and that there are spirits, there are ghosts, maybe. Because there's a lot of things there's a lot of things that is happening in the world na cannot be explained. Yeah. And I think that they deserve that respect. Para sa akin na, they need to be recognized. You need to recognize their existence. Kumbaga, nire-respeto ko, naniniwala ko na nandiyan kayo. Gawin niyo yung bagay niyo. Gagawin namin yung bagay namin. Wala tayong pakialamanan. So I will meron tayong boundary. Kalibitin mo lang ako pag parang ganun. Meron tayong boundary. Diyan ka lang. Dito lang ako. Okay? I respect you. I recognize your existence. Diyan ka lang. Ako dito lang. Pero pero may mga entity or, na makukulit katulad ng mga possess. Yeah. Something like that. Talagang wala ka naman ginagawa. There is this is not paid. This is not a paid advertisement. But there is a new show on ABS-CBN, and they just started. I think they have aired like 5 episodes already. And it's like a docu-series, and it's called Possessed, Mm-hmm. Yeah. I believe you've seen that. Yeah, yeah. Yeah. So isa pa 'yon, yung mga demons, kasi sa simbahang Katolika, naniniwala na they exist, those demons, those bad spirits, kasi sabi nga nila they were like formerly like angels, good angels na tinapon sa lupa, tapos naging bad angels na sila yung nagpo-possess. Sinasabi nga nila na, di ba yung mga sinasabi na, napossess ako ng napossess ako ni Cristo, o napossess ako ng Nazareno, napossess ako ni Mama Mary. Hindi daw totoo yun. Bakit? Kasi yung mga ang nagpo-possess lang is yung mga bad spirits. Yeah. Sila lang din gumagawa. Yung makukulit nga. Oo. So, yun yung possess na sinasabi ko nga na alam kong napanood mo na. Maraming tinatakal doon is true to life stories of Filipino exorcists. And yun na nga, yung mga makukulit na marami doon na makukulit na yung ginagambala ka. Oo. Yun yung talaga yung mga demonyo daw talaga. Yeah. Yeah. Yung mga ginagambala lang. They harm. That's the purpose. Parang sinasaktan nila yung katawan lupa ng, That's the purpose, yeah. Baga, that's the purpose. Diba? Tapos yung in terms of yung pagkakagusto, yung mga lalaking nagugustuhan ng mga babaeng spirit, bad spirits, at yung mga lalaki naman na nagugustuhan ng mga babaeng bad spirits, at mga babaeng nagugustuhan ng mga evil male bad spirits. Although wala naman daw gender yun. Pero yun, yung mga sinasabi ng incubus, succubus, mga yan. Oo. Ang isa pa sa mga episode na yung napossess siya, isa sa mga nagustuhan ko din is yung pag nag-exercise daw sila, tapos pag lumalabas na yung mga masasamang nasa mag-possess sa kanila, usually nag-throw up sila diba? Yeah. So, yung nag-throw up ng mga pako, ng mga barbed wires. Oh, yeah. I saw that. Thumbtacks, yun. Yung mga... Isipin mo na lang kung makita mo yun on person, yung talagang nasa live or actual, di ba, exercise ka. Tapos ganun makikita mo,
anong, diba, anong maramdaman mo na, what the fuck? Parang, Yeah. Pero hindi naman daw, may nagpaliwanag nun. Siguro din dun din or sa iba. Pero I think it was the same exorcist. Na hindi naman actually na lumalabas yung mga bakal habang yung sinusuka mo. You know? It's not that. Yung parang pag nag-throw up sila, yung usual na liquid parang ganon or parang minsan parang sound lang eh. Pero pag lumabas na daw yun sa bibig mo at nahanginan na, dun siya mag-transform sa mga bagay na yon na mga kung ano kasi yun daw yung mga nilagay, yung mga kinulam yun di ba? Or binarang. Iba naman to. Ano naman to, mga kulam. Yeah. May barang pa, may barang pang sinasabi. Parang yung barang yata is, pag binarang is, yung mga lumalabas sa yung mga insekto. Kung tama, hindi ko na maalala. Pag kinulam ka yun na nga yung mga pwedeng naglagay sila sa isang bote ng halimbawa ng mga pako, mga staple wires, ng mga barbed wires, yung mga ganun. So, yun. So, I think they consider as a demon too. Kasi, yeah, because it's pinapatay na nila yung kinukulam nila di ba? Hindi sila siguro demon, but sila yung mga may kapangyarihang itim, yung black magic, you know? Na, syempre, yung mga black magic, saan ba galing yung kapangyarihan niyan? Di sa kadiliman. Yeah, that's right. Diba? So, mayaman tayo sa ganyan eh. Kaya, very interesting yung culture natin. Kasi sa halimbawa, sa ibang bansa, anong meron? We don't even know if they exist, pero yung mga witches lang di ba? Sa atin, mas scary. Yung mga mangkukulam, mambabarang. Yung ganyan. Tapos kapag yung Easter, di ba? Pag Easter season, yung Friday, Good Friday, yung sinasabi nila, yung mga may mga kapangyarihang ganun, umaakyat pa sa Mount Banahaw kasi naandun yung it's a sacred place. Doon sila kumukuha ng kapangyarihan. Pinapalakas yung kapangyarihan nila. Very interesting, you know? Very interesting. Yeah. And then, I experienced pala yung what do you call this? Tik-tik. You know, tik-tik. Yeah. Ito ba yung lumalabas ng dila? O hindi? Na lumilipad? Yeah. Parang manananggal na. Hindi, tik-tik yata is ibon, no? Ibon. Ibon yun. So, ang sabi nila, if the tik-tik daw is malapit, it means malayo daw yung yung manananggal. What? Right? And then if yung kasi yung tik-tik is a bird, right? Yeah. And then they make sound like tick 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 like that. And then sabi nila pag malapit daw ang tik-tik sa inyo, it means malayo daw yung manananggal o yung aswang o whatever. And then if yung tik-tik is malayo, it means nasa malapit lang ang aswang. That's the first time I heard that. Yeah, ang narinig ko naman is yun na nga because tik-tik daw is ibon. So and that kind of bird creates that kind of sound. Pag daw yung tunog ng tik-tik ay malakas. Kasi it means malapit. Iba yung tik-tik. It means malapit yan. Yung tik-tik ba yung hinahunting nun yung mga buntis? Yes. Tama. So, yung pag yung sound daw ng tik-tik ay malakas, ibig sabihin nun malayo pa siya. Pag daw faint yung tunog ng tik-tik, andyan na daw siya. Well, same thing. Pag malapit ang tik-tik, it means malakas siguro. So, malapit. Hindi, baliktad nga daw eh. Baliktad nga daw. Pag malakas yung tunog ng tik-tik, malayo. Malayo. Oo. Yeah. Kapag naman daw mahina na yung faint na yung tunog niya, naandyan na daw yan. And usually, yung tik-tik daw, umaaligid yan sa mga bahay na merong buntis. As in target nga nun is kainin yung mga babies. Yeah, nangyari sa akin yun. Sa sister ko naman, yung eldest sister ko.
Oh, wow. So, talagang, ang lakas ng tik-tik. Alam mo, parang, sa Pilipinas to. Oh, wow. So, ayun, yung, sa lounge pa kami natutulog nun. Ngayon, yung, ako natutulog ako sa lounge. And then, bintana na. Yung bintana dun, di ba yung jalousie type. And then, so, rinig na rinig mo talaga. Tik-tik. Pero malakas. Tik-tik-tik-tik-tik. Mabilis. So, hindi na ako natulog nun kasi nga, buntis yung ate ko. Shit, sabi ko. Yari tayo. So, alam ng buong, lahat ng tao sa bahay na may umaaligid na tik-tik. No. It's, ako tsaka yung ate ko lang time na yun. Hindi ko alam kung nasa na yung, siguro may trabaho. So, doon ko napatunayan na may tik-tik. But hindi ko naman nakita yung aswang or manananggal But that's interesting kasi di ba usually yung mga ganyang story sa mga probinsya tapos ang bahay nila mga bubong tsaka dingding mga pawid lang di ba kasi nga pagkakainin nila yung anak ng buntis yung makikita mo sa pelikula na from the roof di ba babang mahabang dila oo. So, hindi mo may isip na sa area nyo, for example, kasi very modern naman yung mga bahay na doon. Merong ganun, I don't think so. Doon kasi isipin mo, yero, and then dadaan pa sa Yeah. Pero, ang pinaka nakakatakot lang doon is, makita mo. You know, yung parang kahit na sabihin natin. Kasi ang tik-tik kasi is ibon. So, yung maglalabas ng dila, manananggal? Well, hindi ko alam kung manananggal ba. Ang manananggal, 'di ba, yun yung half yung nahahati yung katawan, 'di ba? Oo. So, naiiwan yung lower extremity sa lupa. Nagta-travel yung upper extremity tsaka yung pakpak. Yeah. I don't think so yun. Pero ang na-visualize ko, parang lang siya, normal na tao, but parang cannibal siguro. Parang ganun na he or she smell the baby inside Yeah. Parang ganun lang Parang ganun lang na sa isip ko na parang baka pag sumilip ako sa bintana nakatingin siya sa akin. Oh, shit. Anong ginawa mo? Parang may ginawa ka bang pang-out na? Kasi sabi pag meron kaming parang pawang or asin. No. What do you call this? May paputok yun alam mo yung mga firecrackers na parang posporo? Yeah. Oo, meron ako nung time na yun. Bakit yun? I don't know. Alam mo yun, di ba yung parang posporo yung That's one of my favorite. Ginawa ko, lumabas ako. Lumabas ako din. Inano ko sa bubong namin lang. Wala talagang Walang sunog. I don't know. I'm just really scared that time. So, yun yung ginawa. Okay. Ano ba yun? Parang kabuanan niya na ba? Or malaki na yung tiyan niya? Hindi ko matandaan. Pero malaki na yung tiyan niya nun. Si Mikoy yun ba? Yeah. Si Mike, oo. So, yun. Okay. Hindi ko naman, hindi ko naman na-experience yung mga ganong tik-tik kasi, nung si Emba buntis, wala namang mga kakaiba or supernatural. Well, nakwento sa akin ni MB4 na meron daw na tik-tik. Andito na kami sa Australia nun Sabi niya, pero hindi ako yung nakarinig siya. Tulog daw ako. Pero sabi niya, meron daw talaga na tik-tik daw. Sabi ko, baka ibon lang yan. Ang daming ibon dito sa Australia, di ba? Yan nga, di ba minsan yung mga ibon parang ganda lang. Ibang ibon dito, ganda yung tunog. Mga iba't ibang sound. Yeah. Diba? Oo. Sa akin naman wala naman ako na experience na gano'n. Nung buntis si Mia, wala naman. Wala. Tsaka, nung buntis kasi si Mia, nasa apartment kami. So, 2-story apartment yan. Yung bubong namin, konkreto. So, nahihirapan yung tik-tik na
Yung mga edit. Kasi kung hindi nyo na siguro rinig. Kumbaga, si Mia yung buntes na sa baba kayo, di ba? Ang nakakarinig doon sa taas, sabi niya, wala namang buntis dito. Nasa baba. pala. Sabi ko sa sabi parang sa gabal naman itong tik-tik na to, hindi kami makatulog. Sa baba. Wala dito. Doon kayo. Naliligaw kayo. Sa bubong daw sila dapat yun. That's interesting. Yeah, yun lang naman yung mga naging experience ko. And pero kala mo yun, kahit na nasa nandito na tayo sa Australia, minsan yung mga ganong takot sa isipan mo, minsan dala mo pa rin eh. Minsan ba naiisip mo nasa Australia ka na and you've been here for a while, pero minsan na pag naiisip mo ba yung sabi natin yung duwende din sa closet, naiisip mo na paano kayo kung makita ko dito sa banyo o kaya dito sa kwarto. Sa totoo lang nung dumating ako sa Australia, nawala yung pagka matatakutin ko. Oo, kasi sa Pilipinas talagang matatakutin talaga ako sa mga ganyan, yung mga kahit kwentuhan lang, mga ganyan, tatakutin talaga ako. Pero nung dumating ako dito sa Australia, parang nawala. As in, nawala talaga. Well, maybe because you're not really surrounded by people and events na, that would actually talk about that kind of thing. Totoo yun. Kumbaga, wala na yung yung parang, yun nga, yung mga Manggadang Gabi Bayan, every, parang, yeah. Tapos yung mga story ng mga kaibigan mo, parang, dito wala talaga, parang, that's true. Nawala. Oo. Pero pag once na nanonood ako ng mga horror or yung mga flicks nga, medyo, shit. Parang naaalala ko yun parang ganito yun diba? Parang wala. Yeah, I sometimes, especially when I get bored, kahit hindi naman Halloween season, binabalikan ko yung mga old episodes. Kanina lang, well, it's been days na binabalikan ko yung mga Magandang Gabi Bayan, yung mga Kapuso Mo Jessica Soho. Like, the oldest that I watched earlier, an episode of the Halloween episode of Magandang Gabi Bayan, it was in 1992. So, talagang luma, malabo pa yung mga shots nila, yung mic nila ang papangit pa. Ang hirap kasi manood ng mga ganun. Parang, alam mo yun, parang nung bata ka, oo, nakakatakot, diba? Pero ngayon, ano ba naman yun? Di man lang inayos yung makeup. Minsan nakakatawa. But I have to say that the stories back then are scarier than the ones now. Yung mga episode nila ngayon parang, totoo, hindi na masyadong ganong nakakatakot. Yung mga luma, although yung sabi mo mga pangit ng makeup, pangit ng mga facial reaction, yung acting, pero parang mas authentic yung dati. Yung story, di ba? Yeah. Oo. Kaya nai-enjoy ko yung mga luma. May napanood ako, kanino ba to? Sa Jessica Soho yata yun. Yung Lipa Massacre. Yeah. Diba? I think pinuntahan nila yung bahay. Well, ang creepy talaga at kinilabutan din ako kasi parang parang it happens in real life. You know, parang mapapaisip ka kung ano yung nangyari. Ano pwedeng ma-experience nung family. 'Di ba? Parang diba? They stab for how many times? Parang wow, parang ano kaya? And then binalikan nila yung may tumira pa. Yun sa bahay, parang hinahunt nga sila, 'di ba? Well, ang yung isang tumira doon, hindi niya alam na yung nangyari doon. Oo, may nangyari doon na massacre. Pero parang alam mo yun, no doubt. Kung magkakaroon ng spirits doon, no doubt. Kasi it happens. May nangyari doon na masama 'di ba?
Yeah. Ang sad part lang doon is nandun pa rin, well, hindi ko alam kung yun yung family yung nagpaparamdam doon. Pero kung yun pa rin yung family na nagpaparamdam doon, it means they cannot go up. Yeah, sabi they stuck in there. You know what I mean? Sabi nila, hindi sila makakross. Hindi sila makatawid. Yeah. Anong yun lang yung sad part na, bakit pa rin nagpaparamdam? Ano, may something to, may hinihintay ba? May need to fix? Or they need something, prayers? Justice. Sabi nila, justice. Oh, well, yeah, there you go. Yung gumawa, yung pumatay, nakakulong pa. Or nakakulong ba? Nakakulong. Oo, nakakulong. Still. Yeah. Di ba? So, yun lang yung... So, no one can really tell, you know? Kasi may mga paranormal experts na, hindi ba, usually pag ganyang mga cover, pinapapunta nila doon, tapos sila yung nakikipag-usap, or si Ed Kaluwag nga di ba yung doon, naka-bonnet. Yun. Tawag dito, siya yung siya yung sumama doon sa bahay ng massacre. Yeah. Sila naman yung nagsasabi na, ito yung nakikita ko, ganyan. But apart from him or the paranormal experts, no one would really know if sila nga ba yun. Or... No. Hindi kasi ako masyadong, well, don't get me wrong, don't judge. Hindi ako masyadong naniniwala dun, or hindi ako naniniwala dun sa mga paranormal expert. Yeah. Yun nga. Yeah. But, dun sa mga kwento nung tumira, doon ako nagbe-base doon sa mga tumira doon. Yeah. Nakita mo meron yung isa, tumunog lang yung phone. Yeah. You know, and then yung isa, may mga bata daw na nakikita. Well, they live there. Yeah. You know, they experience. Pero yung paranormal, well, okay. Kapag trained kayo, siguro may experience kayo, yeah. Okay. Pero yung mga tumira is, doon ako nagbe-base na. Yeah. Sila yung may experience di ba? No, I get you. Yeah. So, just imagine, no? Kaya minsan, it's kind of scary to rent a place for you to live in. Because these things might happen. You don't know the history of the house. Just imagine. Yeah. Just imagine. Even though na hindi lang naman rent, even though ikaw nagpatayo niyan, but you never know that land is haunted. You know, meron, di ba? And then ang sabi nila, ang mga spirits daw is na-attach yan sa mga bagay. Right. Sa mga bagay na hindi na ginagamit, sa mga sabi nga. Sa mga kwarto na hindi na natatauhan. Diba? Yeah. Kaya nga sabi nila, ito yung matatandang kasabihan to na lumaki din ako na narinig ko to, na if there is a bedroom that no one uses, kailangan, kung may kama man, kailangan daw yung kutso nakatayo. Parang tinatayo mo sa dingding ba? Parang ganon. Kasi pag... Parang walang humiga. Yes, that's the point. Kasi kapag hinayaan mo lang yung kwarto na may kama, na wala namang occupant, merong hihiga yung iba. Sabi nila. Well, yun nga ang sabi ko nga, parang unfair. We cannot see them, di ba? Yeah, uulitin ko, gusto mo ba maging fair? Yung mga bata? No way. No. Gusto ko lang maging klaro. No. Ito nga kahit nga hindi ka makakita, makaramdam ka lang, parang kikilabutan ka na. How about more na nakikita mo sila, di ba? Yeah. Pero may mga ganung tao di ba? Mga bukas yung third eye daw. Yeah, nakabukas yung iba. Kasi pwede mo naman daw ipabukas yun You know, sa mga taong bukas, pwede mong ipasara yun. Pero may mga tao na likas ng bukas yung kanilang third eye. Pero sabi na, alala ko to, bata pa ako nito Sabi,
kapag daw meron kang nararamdaman, halimbawa, hindi naman bukas yung third eye mo. Sabi nga, no? Tas parang may feeling ka na merong kang nararamdaman sa paligid. Siguro daw meron yun talaga. Yung halimbawa, pinagtaasan ka ng balahibo. Malamang sa malamang, meron daw entity sa lugar na yon. Yeah. Kung gusto mo makita yung entity, sabi nila, magbow ka daw. And then? Yung parang magbow ka. You know, tumungo ka. Magtumungo, parang ganun. Tapos pag tayo mo ulit, or pag makikita mo daw yung nararamdaman mo. Sabi nila. Right. Bata pa ako niya nung narinig ko yan eh. Kaso daw, kailangan matibay din loob mo kasi kapag daw nakita mo na at halimbawa nahimatay ka sa takot or what, ang nakakatakot dun baka daw pasukan ka nung nakita. Or sumama sa'yo. Yun ang nakakatakot dun. Yeah. Or, you know, yung maano ka, yung pasukan ka nung entity na yun. Yung mga narinig ko ng mga bata ko, you know. Because, you know, hindi naman sa lumaki ako sa mga stories na ganyan. Pero, I remember my my father telling me a story. Kasi laking pinanganak at lumaki ang tatay ko sa probinsya. So, nung bata pa daw sila, hindi ko alam kung every day ba to or may mga araw sa weekday or, you know, during the weekends na nagsisimba daw sila. At ang kasama nila sa pagsisimba ay yung lolo nila. Yeah. Probinsya to lolo nila. And you know how it is in the provinces. Hindi siya walking distance. Yung bahay mo malayo sa simbahan. At ang misa ay madaling araw. Bakit madaling araw? I don't know. Yun ang narinig ko. So ang kasama nila ay yung lolo ko. Yung lolo nila, sorry. So parang halimbawa, parang yung kwento, if I remember it correctly, yung lolo nila tsaka dalawa silang bata. So they were like really young kids. And they needed to wake up early to walk to the church. At yung dadaan nila parang gubat ba? Ganon. And it was my father who was telling this story. And naaalala ko lagi to. Kaya naniwala din ako at a young age na siguro nga may mga you know, creatures or elementals sa paligid. Kasi yung dinadaanan daw nilang parang gubat. Sabihin natin may walkway or may kalsada. Yung mga gilid punong-puno daw yun ng mga puno ng kawayan. Oh, same. Yeah. Yung mga ganon. Tapos minsan kapag daw merong may mga espiritu or especially the bad ones, yung mga kawayan daw, halimbawa ito yung gitna, yung kalsada, yung mga kawayan daw hinaharangan yung daanan nila. Bakit? Ayos na padaanin. So, halimbawa ganyan. Tapos magsasara daw yun. So, hindi sila makakadaan. Ang gagawin daw ng lolo ko is dadasalan niya daw yun. Yung meron siyang orasyon. So, nawi-witness nila yun. O orasyonan daw yun ng lolo nila. And then yung kawayan, from this position, babalik sa normal nila. Para makadaan daw sila. Oh. Yeah. Yeah. So, creepy naman. Hindi naman. Isipin mo kung ikaw lang mag-isa maglalakad doon. I know. And you know what? Bata pa lang ako, alam ko na yung storya na yan. Minsan umuwi ako sa probinsya kasi matapang yung loob ko eh. During mo year 4, not year 3, siguro as early as year 4, umuwi ako ng probinsya mag-isa. Kaedad ako ni si Leah ba year 4? O isipin mo si Leah ha, from Manila, uuwi ako ng Bicol. And that's an 8-hour drive, bus drive. Ako lang mag-isa kasi gusto kong pumunta ng bisitahin yung mga pinsan ko.
sa probinsya. So, pinapayagan naman ako kasi alam naman nila na, I'm responsible enough. So, uuwi ako sa Bicol mag-isa. And minsan, hindi ako dumadiretso sa lola ko. Kasi meron ako doon na paboritong tito dati, tsaka tita, na doon ako didiretso sa kanila. So, yung bahay ng lola ko, tabing kalsada lang yun. Kasi, papara yung bus na papupinsya. Nandun na ako. Pero minsan gusto ko dumiretso muna dun sa tito ko at tita ko. Pag huminto ka dun, may mahabang daanan na puro puno yun. Tapos dun yung bahay pa nila sa gitna. Oo. Kaya, natatakot. Minsan, alam ko na yung storya na gumagano na kawayan. Das yung meron pang storya doon na magpapakita daw na baboy na malaki. Alam mo yun? Na aso na kasi laki ng baboy. Yung parang gano'n. Kaya natakot din ako dati nun sa probinsya mag-umuwi ako. Yeah. Ganyan din sa probinsya ng mami ko. Sa Iloilo naman to. Ganun din, mga kawayan din. Kasi nagbabakasyon din kami doon nung bata kami. Tapos, every time na dumadating kami doon, yung lola ko, may pinapahid sa, namin, sa belly button. Ano ba tawag dito? Sa puso. Pusod. Yeah. May pinapahid yung lola namin sa pusod namin. Tapos, ayun, para daw hindi kami mapaglaruan. Yeah. Parang ganun. Yeah. Sabi. And then, ganun din, rough road, yung lugar nila, rough road, tapos ang daming kawayan. Yeah. Kung pupunta ka parang sa town, you need to walk kasi walang mga tricycle. Yeah. Ayun. Tapos, ang harap nila, palayan. Ayun, ang dami din, mga kwento din, may manananggal daw silang kapitbahay. Something like that. Mga kabataan mo, parang... Kawawa naman. Alam mo, minsan kawawa din yung mga pagbibintangan ng mga nananggal, yung mga mangkukula. Oo. Basta may ganun may ganung story doon. Tapos, meron din parang ano ba tawag yung kalabaw? Uh-huh. May kalabaw daw doon na parang sa gabi pumupunta daw sa puno kasi kaibigan daw ng kalabaw yung kapre, parang ganun. Sabi ko, ano ba naman? Kaya, hindi ko alam kung ayaw lang ba kami palabasin or tinatakot lang kami, pero parang ganun Yeah. Pero, ayun. Oh, well. Those funny stories. Well, guys, if you have any scary stories, or if you have any personal experiences, maybe your experience or the experience of your friends, your family, we would welcome you to comment on our videos. So again, you can watch our full episode on Spotify and on YouTube. Just search for Tito's Talk, TITOZ, and then Talk. But on other platforms like YouTube, also Instagram, TikTok, and Facebook, we post our reels, the highlights of our episode. So yun, baka meron kayong mga storya dyan na nakakatakot or storya ng kababalaghan na gusto niyong i-share. We would like to hear them. And yeah, please continue sharing our reels with your friends. Like our videos if you wish, and so that we could reach more people. And thank you so much, Tito JR, for again this wonderful episode. Tonight is our Halloween special, and thank you for sharing your personal experiences. Thank you, Tito Mikey. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako. Pero yeah. it's alright. Yeah. Pag siguro pag talagang ganun ka vivid yung naging, kapag ganun katindi yung naging experience mo when you try to remember it's when, especially if it's so vivid, parang alam mo yung klarong-klaro na nangyari.
And the Kumbaga, experience that you felt during that time is the same feeling that you are feeling when you're telling the story, every time you tell the story. Yeah. Kumbaga, ano na siya, part na siya ng buhay mo eh. Kumbaga, yeah. Take it or leave it. I'm part of you, you know? Yeah. Okay. Yeah. So kung ano yun, kung duwende, malamang buhay pa yun. Diba? Of course. Oo, kasi hindi mo yata. Pero I think he's a good one. Because, do you think so? Yeah, he never hurt us or I don't know. Yun nga siya sabi ko, baka may binubulong kay Mami. Sabi ko, sana ano yan, Lotto number. Oo, sabi, hindi ko marinig eh. Yun lang. Mahirap pag hindi daw niya parang parang ganun lang. Sana Lotto. Pero, yeah. He's good. That's good. So, thank you guys for joining us tonight, and we wish you a wonderful time. Especially, today's Friday, so usually magpupuntahan yan ng sementeryo Sabado, Linggo. I hope, and we hope that you have a very good All Saints Day and All Souls Day celebration. Always remember to the most important thing is for you to be able to pray for the eternal repose of the soul of those departed loved ones. I think prayer is the most powerful thing and the best thing that you could do during this season. Yung mga kamag-anak natin o kaibigan na dumisa na, they may not be here together with us, but the memory is still alive. The memories will always be there. So you'll always treasure that time. Tsaka sabi nga nila, wag mo nang hintayin na mawalan ka pa ng kaibigan, kapamilya. While they're still here, make sure that you make the most out of your time with them. Treasure them, show them that you love them. Show that, you respect, treasure them. And kasi mahirap lalo yung pag wala na sila and hindi natin nasabi at nagawa yung mga magagandang bagay para sa kanila. So, any final words, Tito JR? Yeah, happy Halloween sa inyo guys. So, yan, sabi nga ni Tito Mikey, comment your scary stories. So, yan, gusto ko basahin yan. Mahilig ako sa ganyan. So, yun yan. And then, yeah, susundan ko lang sinabi ni Tito Mikey. So, yun nga, bigyan nyo ng time yung mga family nyo, yung loved ones. Kasi once na nawala yan, hindi nyo na magagawa yung gusto nyo gawin. So, even though short time, just, talk to them, say hi, labas kayo, coffee, or what. Just give time. So, yeah. That's right. So, as we end our episode tonight, like what we always say, always be kind, always stay positive, and always share a smile, even to a stranger beside you. Maybe someone on the bus or while you're walking. Just share a smile to someone, because you don't know that person that you're sharing your smile with can be experiencing difficulties in life, can be experiencing anxiety or depression, because anxiety and depression, they don't have a face. So that simple smile that you're sharing can brighten up that person's day. And the best thing about it is that simple smile that you're sharing could save a life. So just be positive. Say hi, like what Tito JR said. And always share a smile. All right. May you have a wonderful Halloween. And always take care. So again, this is Mikey. And together with me, this is JR. And see you again on the next episode of Tito's Talk. Have a good night. Tito's Talk.